Kagat-kagat ni Lyndon ang mga labi habang sumisimsim sa kanyang wine glass. Kanina pa siya naiinip sa dinner nila, ngunit hindi siya makaalis. Hindi rin niya masundan ang usapan. Iba ang nasa isip niya. Lumilipad ang isipan niya sa mansyon ng mga Del Rio. Sa tindi yata ng kalasingan niya, napanaginipan niya si Bethany nakasalo sa kama. Pakiramdam niya, totoo ang lahat ng yun. Pero wala naman ang dalaga doon. Wala ring damit na nagkalat. Baka nga panaginip lang yun at siya lang ang naghubad. Napabuga siya ng hangin. Sumimsim muli sa alak. Sa kawalan ng tingin niya, walang pakialam kahit nasa harap niya ang lolo Alfredo niya. Si Raymond at kapatid nitong si Sheila. Gagraduate ka na, Sheila? Opo, lolo. Isang semester na lang po. Naku, bibigyan kita kagad ng posisyon sa kumpanya. Total business naman ang kurso mo. Sigurado kasing sipag ka ng Kuya Raymond mo. Gusto mo ba siya sa department mo, Lyndon? O kaya ay sekretarya mo muna? Hindi niya pinansin iyon. Pumalatak siya at inis na niluwagan ang kanyang necktie. Wala siyang pakialam sa usapan. Mas nanaig pang ungol ni Beth sa isip niya kahit panaginip lang yon. Lyndon, tawag ng lolo niya dito. Muli siyang sumimsim sa alak at sumandal sa upuan. Sigurado siyang sasakyan ni Beth ang nakita niya noong pauwi siya. Bumati pa siya sa daddy nito kahit na ang lamig ng tingin nito. Lyndon A. Socampo! Dumagungdong ang boses ng lolo niya. Doon siya napabaling dito, matalim na ang tingin nito at gigil na nakahawak sa tinidor. Para na siyang sasaksakin nito kung hindi pa siya tumingin. Tumikim siya at inayos ang sarili. Tuluyan ang inalis ang necktie at tipid na ngumiti sa mga kasama. Kanina pa kita tinatanong, hindi ka nakikinig? Nakakahiya kay Sheila at Raymond. Paano kita ilalakad sa dalaga kung ganyan ka umusta? Sermon nito. Malamig niyang nilingon si Divine na nakayuko lamang sa plato nito. Mukha itong nahihiya, pero hindi siya malilinlang. Pera lang din ang habol nito. Walang kaibahan sa kuya nito. Pasensya ka na, iha, ganyan lang talagang apo ko. Mabait naman yan. Nagawa ngang kumaibigan ng kaaway. Pasaring ng lolo niya. Umingo siya at umiwas ng tingin. Nilagok ang wine at muling nagsalin. Kailangan niya ng alak. Nagbabaka sakaling mapanaginipan niya ulit ang dalagang Del Rio. Ipaalam mo kagad sa akin ang pagka-graduate mo, Sheila. Aasikasuhin natin kagad ang kasal niyo ng apo ko at ang trabaho mo sa kumpanya. Kung gusto mo, sa mansyon ka na rin tumira. Doon siya napabaling muli sa kanyang lolo. Naabutan pa niyang sasagutan dalaga, ngunit nung makitang matalim ang tingin niya, kusa nitong tinikom ang mga labi. Naiinis siyang makitang inosente nitong muka. Alam niya nagpapanggap lang ito. Hindi rin siya natutuwa sa mahinhing kilos nito. If you want her to live in the mansion, then let her sleep in your room, Lo. Malamig niyang bigkas. Matalim siyang tinignan ng kanyang lolo. Binaliwala niya yon at kaagad na tumayo. Hindi po muna ako uuwi. Kayo na lang magsama-sama sa mansyon. Aalis na ako. Nawalan na ako ng gana. Akmang tatalikod na siya, ngunit hinabol ng dalagang palapulsuhan niya. Pinigilan nitong kamay niya. Nagbaba siya ng tingin doon na kaagad nitong kinabitaw, matapos makitang galit niyang titig. Pasensya na, kami na lang ang aalis ni kuya. Ayaw ko mag-away kayo ni lolo. Mahinang bigkas nito bago nagyuko. Nanliit ang mga mata niya. Ginagamitan siya nito ng paawang taktika. Don't assume that it is because of you. Wala kang kinalaman dito, miss. Wala rin naman akong pakialam sa'yo. Nanguuyam niyang bigkas. Hindi nakatakas sa mga mata niya ang pagkuyom ng kamao nito at pagtalim ng tingin. Nanatili itong nakayuko kaya't ngumisi siya at kinuhang nakasabit na coat sa upuan. Ganyan bang napapala mo sa pakipagkita sa Del Rio yon? Asik ng lolo niya. Natigilan siya at kagad na nag-init ang ulo. Naiinis siyang nadadamay si Beth sa gulo. Wala namang alam ang dalaga kahit pag ginagambala nitong isipan niya. Walang kinalaman ang mga Del Rio dito, Lo. Please, pagod ako. Gusto ko magpahinga. Isa pa, ayaw ko magpakasal sa kung kani-kanino lang. Wala siyang galit sa mga hindi niya ka-level. Sadyang ayaw niya sa magkapatid. Alam niyang naghahabol ang mga ito sa yaman nila. Isa pa, hindi ko gusto si Bethany Del Rio. Dagdag niya. Hindi naman talaga niya gusto.
Abnormal lang ang katawan niya at nagiinit kapag malapit ito. Pati utak niya, na virus na yata nito. Hindi na umaalis doon ang dalaga. Muli siyang humakbang ngunit humarang ang tungkod ng kanyang lolo. Patunayan mong hindi mo gustong anak ni Guillermo. Oras na makatapos sa pag-aaral si Sheila. Magpapakasal kayo. Madiing bikas ng lolo niya. Umigting ang kanyang panga at matalim na tumitig sa sahig. Nagpupuyos ang damdamin niya. Ngunit alam niyang nagdiriwang ang magkapatid sa desisyon ng kanyang lolo. Hindi siya umimik at basta na lamang umalis doon. Pagdating sa bar ay kagad niyang nakita ang dalawang kaibigan. Nasa itaas ang mga ito at umupa pa ng salaming kwarto. The heck with those gold diggers, sigaw niya. Lumagok siya sa bote ng beer. Asa namang magpapakasal siya sa babaeng yun. Kung si Beth pa ang ilatag sa kanya, baka pumayag pa siya. Batas ang lolo mo, Ace. Isang pitik lang, ubos ang yaman mo. Paalala ni Julio. Kahit tumayo ka pa sa sarili mong paa, dudurugin ka pa rin ng lolo mo. Dagdag ni Mark na sumimsim lang sa bote. Pabagsak niya binitawan ng bote at sumandal sa upuan. Ang titig niya ay nasa labas. Sa mga nagsasayawan sa gilid ng railings. Sisirain ko rin ang kumpanya niya. Malamig niyang usal na kinamangha ng dalawa. Kakalabanin mong lolo mo? Patay tayo dyan, ani Julio. Ngumisi siya. Makapangyarihan ang lolo niya. Takot nga siya dito pero hindi naman siya papayag na basta na lang ipakasal sa kapatid ni Raymond. Siguro kailangan na niyang magmaktol at magrebelde. I know what you're thinking, Ace. Use my hotel, bro. Ani Mark bago mahinang sinuntok ang balikat niya. Lumawak ang ngisin niya. Tinitigan ng babaeng kanina pa niya tinititigan. Kilalang modelo yon. Akala niya'y mahihirapan siyang akitin ito ngunit ito mismong kumapit sa mga balikat niya. Hey, handsome. Mahina nitong hinilang kwelyo niya. Sapat lang upang maglapit ang mga mukha nila. Naduling siya. Sa muling pagtingin niya sa babae, mukha ni Bethany ang nakikita niya. I think I found my mate tonight. Wanna ride? Bulong niya sa tenga nito. Ilang araw na ang lumipas at kating-kating nang umuwi si Bethany sa mansyon nila. Naasiwa na siya sa hotel. Pilit din kasing pumapasok sa isipan niya ang unang pagtataksil niya kay Malcolm. Ngayon, gusto niya na lang umuwi. Namalayan na lamang niya na nasa tapat na siya ng kanilang mansyon. Araw ng linggo iyon. Siguradong nasa bahay ang mga magulang niya. Beth, anong ginagawa mo dito? Lumawak ang ngiti niya matapos makita ang ate Cassandra niya. Nakapag-asa siya. Ate, malamig na bang ulo ni Daddy? Bulong na tanong niya. Hindi itong ngumiti. Mabilis lang din itong sinulyapan ng mansyon. Lumapit sa gate. Akala niya ibubuksan nito yon, ngunit hindi. Bumalik ka na sa hotel, Beth. Baka ano pang gawin sa'yo ni Daddy. Sino kausap mo, Cassandra? Dumadagungdog ang boses ng daddy niya. Binugso siya ng kabha. Pagsilip niya ipapalapit ng daddy niya, hindi maipintang itsura nito. Nahigit niyang hininga noong buksan nitong gate. What are you doing here? Napalunok siya. Tinago ang mga nanginginig na kamay sa likuran niya. Daddy, don't call me that. Isa lang ang anak ko, miss. Parang sinuntok ang puso niya sa narinig. Kumurap siya upang pigilan ang pagluha. Nananakit maging lalamunan niya sa bandyang pag-iyak. Sorry na po. Mababawi yung ba na sorry ang lahat? Wala ka ng lugar sa pamamahay na ito. O kahit sa kumpanya. Kung gusto mong bumalik, pabagsakin mo si Ocampo. Doon lang kita mapapatawad. Hindi nito hinintay ang sagot niya at basta na lang tumalikod. Kahit hindi nakasigaw ang mga salita nito, ramdam niyang galit na galit ito sa kanya. Nangihina siyang napahawak sa gate, nagyuko. Hinayaang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kulit mo kasi, Beth. Sasabihan na lang kita kapag lumamig ng ulo niya. Irritableng bigas ng atin niya. Siguro nga'y makulit siya, pasaway, walang direksyon sa buhay. Lahat ng yon nagpabigat sa damdamin niya. Napalunok siya at mabilis na pinunasan ang mga luha. Pakikamusta na lang kay mommy, ate. Mabilis siyang tumalikod ngunit pinigilan ng ate niyang kanyang siko. Iwan mo na raw ang susi ng sasakyan mo, Beth. Para siyang nabingi. Hindi makapaniwalang nilingon ito. Nakalahad ang kamay nito at nakaiwas ng tingin. Labag marahil sa loob nito na kuhanin ang susi ng sasakyan niya. Tipid siyang ngumiti. Ngayon walang-wala na siya.
Labag din sa loob niyang binitawan ang susi sa palad nito. Pakiingatan na lang. Ibebenta na ng Daddy Beth. Natigagal siya sa narinig. Gusto niya magprotesta ngunit wala rin namang mangyayari. Tahimik na lamang siyang humakbang at umalis doon. Pumara ng taxi at bumalik sa hotel. Kumukuyom ang mga kamao niya. Sabay-sabay na bumagsak ang mga luha niya. Pinipilipit maging ang puso niya. Kinabukasan, ganun pa rin ang nararamdaman niya. Idagdag lang na walang tigil ang pagsusuka niya kaninang umaga kahit wala naman siyang isinusuka. Pikit matang kinuha niya ang cellphone. Balak na research ang nararamdaman. Ngunit iba ang bumungad sa kanya. Isang news ad na naglalaman ng balita patungkol sa kanilang kumpanya. Pagpindot niya ay nanginig siya sa nabasa. Sinasabing bankrupt na ang kumpanya nila. Naririnig na niya noon yon. Alam niya rin pabagsak na sila. Pero alam niya rin hindi pa sobra-sobra. Initsa niya ang cellphone sa kama. Hinilot ang sentido niya. Panigurado'y problemado na naman ang daddy niya. Naisa publiko pa nga nalalapit nilang pagbagsak. Napamulat siya. Lahat ito ay dahil kay Lyndon. Nabili nitong kumpanya nila nang hindi alam ng daddy niya. Malamang na may kasabwat ito sa loob ng kumpanya. Sino namang magbebenta sa lalaki? Mabilis siyang nag-ayos. Balak na sugurin ang lalaki. Malamang na nasa bar naman ito. Ngunit nagsalubong ang kilay niya pagkalabas sa kanyang hotel room. Paano hindi ko ang target niya ipapalapit sa kanya habang may hapit na babae? Tila sinuntok ang dibdib niya. Mabuti na lang at wala itong alam sa nangyari sa kanila. Kung hindi mo kasyang kawawa sa mga mata nito. Sinadya niyang harangan ang mga ito. Tinaasan siya ng kilay ng babae. Si Lyndon naman ay nilingon ng pinto ng hotel room niya. Napansin niyang pag-iting ng panga nito. May kataliman din siyang tinignan. Hindi siya nagpatinag. Hinayaan ng galit na namumuo sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa suot ng lalaki. Gusot na ang three-piece suit nito. Wala ang necktie. Hindi siya tanga para hindi isiping hindi sila gumagawa ng milagro. What are you doing inside the hotel, Bethany? May diin ang tanong nito. Daig pang tatay niya. Para bang nahuli siya nitong nagtataksil sa kanya. Nangunot ang noon niya sa inasta nito. Maging ang babaeng kasama nito naguluhan sa lalaki. Aren't we going to eat our dinner, Lyndon? Lambing ng babae, napairap si Beth. Hindi talaga nakokontentong lalaki sa isang babae lang. Malamang na gabi-gabi, iba-iba ang kasama nito sa hotel. Nainis siya sa kaisipang may iba itong kasama. Kinastigo niyang sarili. Hinalukay ang galit niya sa lalaki. Sinong kasama mo? Sinong nasa loob ng hotel room mo? May diing tanong nito. Humalakip-kip siya, nagtaas ng kilay. Ano bang pakialam mo, Mr. Ocampo? Wala akong balak na sagutin yan. Kung gusto mo, tignan mo. Hamon niya rito. Muntik na siyang mawala ng balanse matapos makitang pagtalim ng tingin nito. Ang kayumangging mga matay tila nagliyab sa galit. Paano niya ngayon ito matatanong gayong galit ito? Malamang na hindi ito sasagot. Tumikim siya at lumapit sa lalaki. Masama pa rin ang tingin nito sa hotel room niya. Ang babaeng kasama nito ay nakahalukip-kip na rin. Dito ka nanunuluyan? Dito ka natutulog? Bigla ang tanong nito. Lumambot na rin ang ekspresyon nito sa muka. Marahil ay may napagtanto. Paano naman ito na lamang napalaya siya? Hindi niya balak sagutin iyon. Iba ang pakay niya. Hindi nga lang na ituloy ang pagsasalita niya matapos magring ng kanyang cellphone. Kinuha niya yun mula sa bag, pero hindi inalis ang titi kay Lyndon na mariing nakatingin sa kanya. Baliwala niya sinagot ang tawag para makawala sa titig nito. Is this Bethany Del Rio? Yes, ako nga po. Mahinahon niyang sagot. Sandaling natigil lang na sa kabilang linya. Pinukaw ang tenga niya ng siren ng pulis na naririnig niya sa background nito. Umahon ang kaba sa dibdib niya. Nanginig biglang kanyang mga kamay. Miss, this is SPO2 Batong Bakal. Naambush siyang sinasakyan ng pamilya mo kaninang 7:00 ng gabi. Yun pala ang naririnig ay nanghinan na siya. Muntik na siyang matumba kung hindi lang nahagip ni Lyndon ang bewang niya. Saan po sila dinala? Nanginginig niyang tanong. Altigua Hospital. Walang ampat ang pagluhan ni Beth ni hindi siya makahakbang o makawala kay Lyndon. Ang buong isip niya ay nasa kanyang pamilya. Ang daddy niya, ang mommy at ang ate Cassandra niya. Pinapanalangin niyang sana'y ligtas ang mga ito. Paanong na-ambush ang mga ito? Sinong gagawa nun?
Wala siyang mahanap na sagot. Nanginginig ang mga kamay niyang kumawala sa lalaki upang makaalis na. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang bewang. Ihahatid na kita. Baka maaksidente ka kapag nag-drive ka mag-isa. Walang galit ang boses nito o ano paman. Mabilis siyang umiling. Wala na akong sasakyan. The more that I need to drive for you. Bulong nito. Nanahimik siya. Mabilis na pinunasan ng mga luha niya. Lulunukin niya na muna ang pride niya para sa pamilya niya. Tahimik siyang tumango. Tahimik din naman siyang giniya ng lalaki patungo sa elevator. So you'll leave me here, Lyndon? Maktol ng babae nito. It was nice meeting you, miss, but I don't need you anymore. Ani nito sa babae bago magsara ang elevator. Ni hindi niya mapagalitan ng lalaki. Hinang-hina siya sa kaalamang na-ambush ang pamilya niya. Kahit sa buong biyahe nila patungo sa Altigo Hospital, walang tigil ang pagluha niya ng tahimik. Nag-away pa naman din sila ng daddy niya kahapon. Ni hindi niya malang din nasilip ang mommy niya. Tapos eto't nasa ospital ang bagsak niya. Hindi ako marunong mag-comfort, Miss Del Rio, pero hindi ko hinihingi. Ang hiling ko lang bilisan mo pagmamaneho. Baka hindi ko na maabot ang buhay sila, mommy. Ni hindi niya mailabas ang mga salitang iyon. Naninikip ang dibdib niya. Don't say that. Wala namang sinabi ang pulis. Pagpapalubag loob nito, hindi siya sumagot at humikbi lang. Pagkarating sa tapat ng ospital ay kaagad siyang bumaba. Diretso siya sa nurse station. Miss, saan din nalang pamilya Del Rio? Taranta niyang tingin sa nurse na kaharap niya. Nilingon nitong katabing nurse na maliit na tumango. Sa morgue po, ma'am. Napatda siya, nanlaki ang ulo niya. Minartilyo maging ang puso niya. Nanghina ang mga tuhod. Gaya kanina'y muntik na siyang muling bumagsak. You can cry, nandito lang ako. Bulong ni Lyndon. Tahimik na bumagsak ang mga luha niya habang tinatahak ang morgue ng hospital. Ngunit pagpasok doon, nanlabo ng paningin niya sa mas masaganang luha. Nanginig ang labi. Nanginginig din ang mga kamay noong haplusin ng katawang may tabing na kumot. Daddy, bumagsak muli ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Matapos ibaba ang kumot, malakas siyang pumalahaw ng iyak at nanginginig na hinawakan ng pisngi nito. Daddy, sinubukan niyang yugyugin ang katawan nito, umaasang gigising pa. Ngunit hindi. Hindi man lang siya nakahingi ng sorry. Ayaw niya pang iwan ng daddy niya, ngunit gusto niya na rin makita ang mommy at ate niya. Para na rin siyang patay matapos makita ang mommy niya. Kita niya sa hilatsa ng itsura nito ang sakit. Niyakap niya ng mahigpit ang malamig nitong bangkay at doon humikbi. Mommy! Mommy! Ilang beses na binigkas yun. Gusto niyang magpapadyak, umiyak na parang bata, umaasa na pagalitan siya ng mga magulang. Milyong-milyong karayom na yata ang tumusok sa puso niya. Tuluyan na nga yatang nadurog yon matapos tignan ang ate Cassandra niya. Ate, sabi mo tatawagan mo pa ako. Mahinang bigkas niya. Ang daya mo, hindi ka malang nagtanong kung gusto ko ba to? Hikbi niya. Pakiramdam niya'y mababaliw siya anumang oras. Gusto niyang gumising, iniisip na masamang panaginip lang ang lahat ng ito. Na baka pagising niya, makikipagbati ng daddy niya. Ngunit sinampal siya na katotohanang malamig na bangkay na lang sila. Gusto niyang yakapin ng sabay-sabay ang tatlo, ngunit hindi niya magawa. Hindi na niya alintana kahit buong pag-iyak niya ay ang maririnig sa buong ospital. Wala na siyang pakialam. Wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya. Gusto na lang din niyang sumunod sa mga ito. Iwan ng sakit. Napaupo siya sa sahig. Nagyuko at doon umiyak. Kumukuyom ang kamao niya. Hindi lubos maisip na may gagawa nito sa pamilya niya. Sana pala'y nangulit siyang tumuloy sa mansyon. Sumama sa biyahe nila para naman isa na rin siyang malamig na bangkay. Andayan ng tadhana. Binuhay pa siya gayong wala naman direksyon ng buhay niya. Met, may condolences. Ani Lyndon, napapikit siya. Muling kumuyom ang mga kamay niya. Bakit niya nga ba kasama ang lalaki? Pagmulat ng mga mata niya ay matalim niya itong tiningnan. Hindi naman ito natinag. Hindi ka pa ba masayang nabili mo ng kumpanya namin? Na napabagsak mo na kami? Bakit kailangang ipapatay mo pang pamilya ko?
Nagtatagis ang mga ngipin niya. Wala siyang ibang kilalang gagawa nito sa kanila kung hindi ang mga Ocampo. What? Bumakas ang gulat dito. Masama akong tao pero hindi ko kayang pumatay. Pagtatanggol nito sa sarili. Matalim pa rin ang titig niya dito. Ngunit ang tingin nito sa kanya may halong awa. Banayad at kung tamang nakikita niya ay nasasaktan ito katulad niya. Leave Mr. Alcantara. Kung ayaw mo ituro kita bilang prime suspect, umalis ka na. Malamig niyang bigkas. Umigting ang panga nito, napatitig sa kanya. Ikaw lang ang may galit sa pamilya ko. Ikaw lang ang may matinding rason upang gawin ito. Napailing ito, sa kabila ng inis sa kanya nakikita niya pa rin ang awa sa mga mata nito. Kung yan ang gusto mong isipin, hahayaan kita. Natameme siya noong tumayo ang lalaki at walang lingon na iniwan siya. Ngayon tuluyan na siyang mag-isa. Hindi niya alam kung paano niya naasikaso ang lahat. Nadiskubre niya ngang hindi naman naka-freeze ang mga account niya, ngunit kakunti na lang ang laman. Halatang may gumamit na iba. Yun ang ginamit niya sa burol ng pamilya. Niwala ngang pumunta at siya lang mag-isa ang nagluksa. Ni anino ng tiya Maureen niya ay wala. Ngunit mas gusto niya yon. Ang tahimik na magluksa. Maging sa libing ay mag-isa siya. Tahimik na bumabagsak ang mga luha niya at gusto na lang maglaho. Gusto niyang bumalik sa mansyon pero duda siya kung hindi pa yun hinatak ng bangko. Napaluhod siya sa harap ng mga puntod ng mga ito. Nagyuko at kumuyo muli ang mga kamay. Una siyang nagdusa dahil kay Malcolm. Tapos dahil kay Cindy, kay Tia Maureen niya at kay Lyndon. Napirmi niya ang mga labi. Ngayong mag-isa na siya, wala nang dahilan upang pigilan niya pang sarili. Gaganti siya. Lahat sila'y babalikan niya. I promise, I will take my revenge and make them pay. Sisiguraduhin kong mas masakit sa kamatayan ang kahahantungan nila. Ano nga kaya ang tunay na nangyari sa pamilya ni Bethany? Sino ang taong nasa likod ng krimeng nangyari? Maipagiganti kaya ni Bethany ang mga mahal niya sa buhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.